May mga gabi na naalala ko pa rin ang pakiramdam ng halik na iyon. Ang halik ng sarili kong anak sa aking pisngi. Malamig, mabilis. Isang halik na may kasamang kasinungalingan. Magiging ligtas ka dito, inay. Bulong ni Paolo sa akin. Ang boses niya, puno ng peking pag-aalala. Sa harap ng mga nurse at ng receptionist sa bahay Kalinga ni San Rafael, para siyang isang ulirang anak. Ang anak na nagmamalasakit sa kanyang ina. Ngunit nang tumalikod siya at dahan-dahang isinara ang pinto sa pagitan naming dalawa, narinig ko ang tunog na sumira sa aking puso. Ang pag-click ng kandado, hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Sa edad kong ito, natutunan ko nang walang silbi ang ingay. Ngunit sa loob-loob ko, gumuho ang lahat. Ang hiya, ang kahihiyan na iwanan ng sarili mong dugo at laman sa isang lugar na amoy gamot at kalungkutan ay parang isang punyal na unti-unting ibinabaon sa aking dibdib. Ikinulong ako ng sarili kong anak at ang tawag niya dito, pagmamahal. Sa loob ng 30 taon, simula nang pumanaw ang aking asawang si Ricardo, ako ang naging ilaw at haligi ng aming tahanan. Ako ang nag-iisang nagtaguyod kay Paulo. Ang mga kamay na ito, na ngayon ay nangungulubot na, ay ang mga kamay na naglaba ng libu-libong damit, nagluto ng hindi mabilang na pagkain, at nagtrabaho sa 2 raket para lang mapagtapos siya sa kolehiyo. Naaalala ko pa noong ikinasal siya kay Cynthia. Halos isanlako ang lupa na pamana sa akin para lang maibigay sa kanila ang kasal na pinapangarap nila. Nang bumili sila ng bahay, ako ang nagbigay ng paunang bayad. Hindi ako humingi ng kapalit dahil para sa isang ina, sapat nang makitang masaya ang kanyang anak. Ganoon dapat, hindi ba? Pero para sa kanila, ay isa lang akong kasangkapan. Isang muweble sa bahay na unti-unting naluluma. Naging abala sila sa kanilang buhay, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga bagong kagamitan. At ako, naiwan akong mag-isa sa aking lumang bahay. Ang tanging tawag na natatanggap ko ay kung may kailangan sila, kung manghihiram ng pera o kung may ipapakiusap. Walang kamusta ka na, inay. Walang pakialam, tila ba? Ang pagiging ina ko ay nagtapos noong araw na kayanan nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. At dumating ang araw na nagpasya silang. Wala na talaga akong silbi. Isang araw, sinabi nilang kailangan ko raw ng kalinga. Kailangan daw ng propesyonal na mag-aalaga sa akin. Ang totoo, gusto lang nila ang bahay at lupa ko. Gusto nilang kontrolin ang maliit kong pensyon. Kinuha nila ang aking mga susi, ang aking pitaka, ang aking telepono. Hanggang sa wala na akong natirang pag-aari. Maliban sa mga damit sa aking likod, iniwan nila ako sa kwarto bilang 213. Isang maliit na espasyo na may isang bintanang nakatanaw sa pader. Iniwan nila ako na may isang bag ng mga damit. Karamihan dito ay mga lumang damit na balak na nilang itapon. Isang lumang Amerikana, isang lumang bestida, mga bagay na wala ng halaga sa kanilang paningin. Pero hindi nila alam, hindi nila kailanman nalaman, na sa loob ng bulsa ng luma at halos itapon ng Amerikana na iyon ay may isang bagay silang nakalimutan. Isang maliit na piraso ng papel. Isang tiket ng Lotto 6,508. Ang basurang itinapon nila pabalik sa akin ay naglalaman pala ng isang lihim na yaman, isang trump card, isang lihim na sandata. Akala nila, isa na lang akong hamak na piyesa sa kanilang laro. Isang matandang babae na madali nilang naisantabi. Ngunit hindi nila alam na ang maliit na lola na ikinulong nila, ang lola na tinanggalan nila ng lahat, ay may hawak na tiket na nagkakahalaga ng 3.2 bilyong piso. Gusto nilang maging isang multo na lang ako. Isang alaala na unti-unti nilang buburahin. Gusto nilang manahimik ako habang kinukuha nila ang lahat ng pinaghirapan namin ni Ricardo. Pero ngayon, hindi lang ang bahay ko ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dangal, ang aking pangalan, ang aking buhay.
Hindi ito paghihiganti. Hindi lang. Ito ay pagbibigay ng hustisya. At bibigyan ko sila ng isang aral. Isang aral na ikukwento nila sa kanilang mga magiging apo. Ang aral tungkol sa isang inang minamaliit na sa huli ay siyang nagturo sa kanila kung paano matalo. Ang kwentong ito ay ang aking kwento. Kung naranasan nyo na pong maramdamang para kayong isang estranghero sa sarili nyong tahanan, kung minsan na po kayong binaliwala ng mga taong pinagsilbihan ninyo ng buong buhay, paki-like at share po ng video na ito. At mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Kwentuhan niyo po ako. Taga saan po kayo nanonood? Halina't pakinggan natin ang kwento ng isa't isa. Ang mga unang araw sa bahay Kalinga ay parang isang mahabang panaginip, isang bangungot na ayaw matapos. Ang bawat umaga ay may parehong amoy, ang pinaghalong amoy ng lisol, gamot, at katandaan. Ang mga pader na dating puti ay kulay gatas na ngayon, na may mga bitak na tila mga ugat ng isang tuyong dahon. Ang hangin ay mabigat, puno ng mga tunog na hindi mo gustong marinig. Ang mahinang pag-ubo mula sa kabilang kwarto, ang pagdrag ng mga tsinelas sa pasilyo, ang malayong tunog ng telebisyon na nagpapalabas ng lumang pelikula paulit-ulit. Ito ang tunog ng paghihintay. Paghihintay sa wala. Ang aking kwarto, ang bilang 213, ay naging aking selda. Ang bintana nito ay nakaharap sa isang pader na ladrilyo, kaya't kahit kailan ay hindi ko nasilayan ang araw. Ang kama ay laging maayos, masyadong maayos, na parang ayaw kang anyayahang humiga. Ang aparador ay halos walang laman. Dito ko naramdaman ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Hindi lang pag-iisang pisikal, kundi pag-iisa ng kaluluwa. Tila ba, pinutol na ako mula sa mundong dati kong ginagalawan. 3 araw ang lumipas na walang tawag, walang dalaw. Sa 3 araw, pumasok si Sandra, ang nurse na may mapulang labi, dala ang isang itim na supot. Pinadala po ng anak ninyo, Tita Teresita, sabi niya, na may ngiting hindi abot sa kanyang mga mata. Mga damit daw po ninyo na ayaw na niyang itapon. Ang mga salitang iyon, ayaw na niyang itapon, ay tumusok sa aking puso. Para bang ang mga gamit ko ay basura na lamang na pinag-iisipan pa kung itatago o hindi. Nang buksan ko ang supot, nandoon ang iilang piraso ng aking nakaraan. Isang luma kong bestida na may bulaklak. Isang alampay na bigay pa ni Ricardo noong anibersaryo namin. At sa ilalim ng lahat, ang luma kong Amerikana. Ang kulay abo kong Amerikana na palagi kong suot tuwing malamig ang Pasko. Ang Amerikanang may sira ang zipper sa bulsa na hindi na naayos. Mas matanda pa yata ang Amerikanang iyon kaysa sa pagsasama ni na Paulo at Cynthia. Kinuha ko ito at isinabit sa likod ng upuan. Isang pamilyar na bagay sa isang napakadayuhang lugar. Sa hapagkainan, nakilala ko si Aling Luz. Isang matandang babae na halos wala nang makita, pero ang kanyang mga kwento ay kasing linaw ng sikat ng araw. Maswerte ka pa, sabi niya sa akin habang hinahalo ang kanyang lugaw. Kahit papaano, may pamilya kang nag-iisip sa iyo. Ang mga anak ko, 5 taon na akong hindi binibisita. Hindi ako umimik. Paano ko sasabihing ang pagdalaw na iyon ay hindi pag-aalala, kundi pagtatapon? Gabi-gabi, bago matulog, nilalakbay ko sa aking isipan ang bawat sulok ng aking bahay. Ang gasgas sa pintuan na gawa ng martilyo ni Ricardo. Ang baldosang basag sa kusina na hindi na namin napalitan. Ang hagdanang umuugong sa tuwing aapakan ko. Sa isip ko, nandoon pa rin ako. Sa isip ko, malaya pa rin ako. Ngunit sa pagmulat ko ng aking mga mata, ang pader na ladrilyo pa rin ang aking nakikita. Isang gabi, habang nakaupo ako sa dilim at nakatingin sa Amerikanang nakasabit sa upuan, isang pamilyar na kilos ang aking ginawa. Isang bagay na ginagawa ko nang hindi nag-iisip. Ipinasok ko ang aking kamay sa bulsa nito, ang bulsang may sirang siper. Kinapa ko ang loob, inaasahan kong may makakapang resibo ng grocery o balat ng candy. Ngunit ang nakapako ay iba, isang papel, makapal at makinis. Dahan-dahan kong inilabas. Nanginig ang aking mga kamay nang makita ko kung ano iyon.
Isang tiket ng loto, 6,508. Ang mga numero ay nakasulat sa itim na tinta, sulat kamay ko. Bigla kong naalala. Binili ko ito sa maliit na loto outlet sa may palengke. Isang linggo na ang nakalipas. Iyon ang araw na isinakay ako ni Paulo sa kotse. Ang araw na sinabi niyang mamamasyal lang tayo, inay. Ang araw na iyon. Ang araw na nagsimula ang lahat ng ito. Tinitigan ko ang tiket. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ko. Hindi ito galak. Hindi rin pag-asa. Ito ay isang sikreto. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, mayroon akong isang bagay na akin lamang. Isang bagay na hindi nila alam. Isang bagay na hindi nila kontrolado. Itinago ko ang tiket sa ilalim ng aking unan. Hindi ko sinabi kahit kanino, kahit kay Aling Luz. Sa loob ng 3 araw, ang tiket na iyon ang naging aking kasama sa dilim. Hindi ko pa alam kung panalo ito. Baka isa lang itong ordinaryong piraso ng papel na walang kwenta. Ngunit ang mahalaga, binigyan ako nito ng dahilan para magpatuloy. Binigyan ako nito ng isang maliit na apoy sa gitna ng nagyayelong kadiliman. Dahil sa mundong ito, kung saan ako ay isang numero na lang, isang pasyente, isang matandang, walang pangalan, ang tiket na ito ang nagsasabing, hindi pa tapos ang laban, Teresita, hindi pa. At sa kauna-unahang pagkakataon, naniwala ako. Ang pagkakaroon ng tiket ay parang pagkakaroon ng kandila sa gitna ng bagyo. Nagbibigay ito ng liwanag, oo. Pero kasabay nito ang takot na baka anumang oras ay mamatay ang sindi nito. Araw-araw, dinudukot ko ito mula sa ilalim ng unan. Tinititigan ang 6 na numero. 6 na numerong maaaring walang kahulugan o maaaring kahulugan ng lahat. Kailangan kong malaman. Ang hindi pag-alam ay mas masakit pa kaysa sa posibleng pagkabigo. Ngunit paano? Paano ko malalaman? Ang lugar na ito ay isang hawla. Bawat kilos ay binabantayan. Ang telepono sa front desk ay para lamang sa mga emergency. At ano ang sasabihin kong emergency? Na kailangan kong malaman kung ako na ba ang pinakamayamang tao sa buong Pilipinas? Tiyak na tatawanan lang ako ni Sandra at isusumbong sa management na ako'y nababaliw na. Kailangan ko ng plano, isang plano na hindi kahina-hinala. Sinimulan kong pag-aralan ang takbo ng buhay sa bahay Kalinga. Napansin ko ang routine ng mga nurse. Si Sandra, na laging abala at mainitin ang ulo sa umaga. Ang mga nurse sa hapon, na laging nagmamadali. At ang nurse sa gabi, isang batang babae na nagngangalang May. Si May ay laging nakatutok sa kanyang cellphone, nagte-text o nag-i-scroll sa social media. Mas maluwag siya kumpara sa iba. Siya ang aking pagkakataon. Nag-isip ako ng dahilan. Isang dahilan na katanggap-tanggap at hindi pagdududahan. At isang gabi, naisip ko na, baterya ng hearing aid. Inantay ko ang tamang sandali. Mga bandang 10:00 ng gabi, nang karamihan sa mga residente ay tulog na at ang pasilyo ay tahimik na. Nakita kong dumaan si May. Ang mukha niya ay naliliwanagan ng ilaw mula sa kanyang telepono. Lumabas ako ng aking kwarto, nagkukunwaring mukhang balisa. May, iha, sabi ko sa mahinang boses. Naku, pasensya ka na sa abala. Tumingin siya. Medyo nagulat. Bakit po, Tita Teresita? Nawawala kasi ang ekstrang baterya ng hearing aid ko, pagsisinungaling ko. Naisip ko, baka naiwan ko sa bulsa ng luma kong Amerikana. At ang Amerikana ko, nako, baka naisama na sa labahan. Pwede ko kayang silipin sandali? Importante kasi, iha, hindi ako makarinig ng maayos kung wala iyon. Ang mukha niya ay nagpakita ng awa. Sige po, tita. Samahan ko po kayo sa front desk, pero bilisan niyo lang po. Bawal po kasi talaga. Pumayag ako. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas habang naglalakad kami. Sa front desk, itinuro niya ang lumang telepono na nakapatong sa isang tabi habang siya ay nagpatuloy sa pag-scroll sa kanyang cellphone. Ito na, dahan-dahan kong kinuha ang auditibo ng telepono. Ang mga daliri ko ay nanginginig habang pinipindot ko ang mga numero
para sa internet search. PCSO, Lotto Results. Iyon ang hinanap ko. Lumabas ang website. Hinanap ko ang petsa ng draw. Sabado. Ang araw pagkatapos akong iwan ni Paulo dito. At pagkatapos, ang mga nanalong numero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang aking hininga ay huminto. Tinitigan ko ang mga numero sa screen at pagkatapos ay ang mga numero sa aking ticket. Itinapat ko ang ticket sa liwanag. Pareho. Parehong-pareho. Lahat ng 6 na numero. Ang mundo sa paligid ko ay biglang tumahimik. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na pintig ng aking puso. Hindi ako makapaniwala. Binasa ko ulit at ulit at ulit. Jackpot prize, 3.5 billion pesos, unclaimed. Hindi pa nakukuha. Hindi ako napasigaw. Hindi ako napangiti. Isang kakaibang pakiramdam ng katahimikan ang bumalot sa akin. Ito ay isang katahimikan na napakalakas, na parang kayang bumasag ng salamin. Sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Ang mga pader ng bahay Kalinga ay hindi na mukhang matibay. Ang mga rehas sa bintana ay tila gawa na lang sa papel. Si Sandra, si Paulo, si Cynthia, sila ay naging maliliit na langgam sa aking paningin. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono. Salamat iha, sabi ko kay May, na hindi man lang tumingala mula sa kanyang telepono. Naglakad ako pabalik sa aking kwarto. Ang bawat hakbang ay tila mas magaan. Hindi na ako isang bilanggo. Hindi na ako isang biktima. Pagpasok ko sa kwarto, 213. Isinara ko ang pinto at isinandal ang aking likod dito. Inilabas ko ang tiket at tinitigan ito. Ang maliit na piraso ng papel na ito ay hindi lang pera. Ito ang aking kalayaan. Ito ang aking hustisya. Ito ang aking kapangyarihan. Sa gabing iyon, sa loob ng madilim na kwarto, isang bagong Teresita ang isinilang. Isang Teresita na hindi naiiyak. Isang Teresita na lalaban. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, alam kong ako ang mananalo. Ang umaga, pagkatapos kong malaman ang katotohanan ay iba. Ang sikat ng araw na tumatagos sa maliit na siwang ng aking bintana ay tila mas maliwanag. Ang lugaw na inihain sa almusal, kahit na matabang, ay tila may konting lasa dahil sa loob ko at may nag-iba na. Ang bigat sa aking dibdib ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Ang pera ay nandoon. Ngunit alam kong ang pera ay walang silbi kung mananatili akong nakakulong dito. Kailangan kong kumilos. At kailangan kong kumilos ng matalino. Hindi ko pwedeng gawin ito ng mag-isa. Ang unang pangalan na pumasok sa isip ko ay si Angela, ang aking apo. Ngunit bata pa siya, ayokong idamay siya sa gulo na ito. Ang kailangan ko ay isang propesyonal. Isang taong sanay sa ganitong laban. Isang taong kayang harapin si Paulo at ang batas. Kailangan ko ng isang abogado. Ang problema ay pareho pa rin. Paano? Nag-antay ako ng pagkakataon. Nang umagang iyon, habang nag-iikot si Sandra para ibigay ang aming mga gamot, tinawag ko siya. Sandra, sabi ko sa isang boses na kalmado at buo. Isang boses na hindi niya pa naririnig mula sa akin. Napahinto siya. Medyo nagulat sa aking tono. Gusto kong makausap ang isang abogado, sabi ko. Nakita ko ang pagtaas ng kanyang kilay, na sinundan ng isang mapanlibak na tawa. Ano po, tita? Magsasampa kayo ng kaso? Kanino naman? Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Hindi ako kumurap. Hindi ako magsasampa ng kaso. Sagot ko. Gusto ko lang gumawa ng isang sulat. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. Alam niyo naman po. Si Sir Paulo na po ang namamahala sa lahat ng papeles ninyo. Power of attorney. Kaya nga, sabi ko, gusto kong kumpirmahin ng isang abogado kung ang power of attorney na iyan ay legal pa rin. Lalo na kung ang taong pinagkatiwalaan ay inaabuso ang kanyang kapangyarihan. Natigilan siya. Ang mga salitang abuso at kapangyarihan ay tila nagbigay ng bigat sa hangin. Hindi na siya sumagot. Tumalikod na lang siya at nagpatuloy sa kanyang ginagawa.
Alam ko, nakatanim na ang binhi ng pagdududa. Kinahapunan, muli akong gumawa ng paraan para magamit ang telepono. Ginamit ko ang parehong dahilan kay May, na buti na lang ay siya ulit ang naka-duty. Sa pagkakataong ito, hindi na ako naghanap sa internet. Mayroon akong numero na nakuha mula sa isang lumang diaryo sa common room. Isang maliit na anunsyo. Reyes Law Firm. Espesyalista sa estate planning at karapatan ng mga nakatatanda. Pumunta ako sa hagdanan, kung saan walang gaanong tao, at nanginginig kong tinawagan ang numero. Isang babae ang sumagot. Magandang hapon po, Reyes Law Firm. Huminga ako ng malalim. Tumatawag ako para sa isang kamag-anak, pagsisinungaling ko. Nasa isang home for the aged po siya. Mayroon po siyang mga problema tungkol sa kanyang pera at sa isang power of attorney na tila hindi tama ang pagkakagamit. Narinig ko ang pag-type sa kabilang linya. Ang babae ay sumagot sa isang profesional, ngunit may simpatiyang boses. Naiintindihan ko po. Marami po kaming kasong hinahawakan na ganyan. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Hindi ako nag-iisa. Gusto ko sanang mag-set ng isang meeting, pero kailangang maging confidential. Lihim. Siyempre po, sabi ng babae. Pwede pong pumunta ang isa sa aming mga abogado dyan. Ano po ang pangalan ng inyong kamag-anak? Nag-isip ako ng mabilis. Hindi ko pwedeng ibigay ang tunay kong pangalan. Hindi pa. Ang pangalan niya po ay Elena. Elena Santos. Nag-ischedule kami ng isang pulong. Huwebes, 2:00 ng hapon. Pagkababa ko ng telepono, isinandal ko ito sa aking dibdib. Naramdaman ko ang pagtibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Ito na ang unang hakbang. Ang unang hakbang palabas sa madilim na kulungang ito. Dumating ang Huwebes. Nagkunwari akong nagbabasa sa lobby, pero ang aking mga mata ay nakatuon sa bintana. Sakto 2:00, isang kulay abo na sasakyan ang pumarada. Bumaba ang isang lalaki na nasa mga 40 anyos, nakasuot ng maayos na suit at may dalang leather briefcase. Hindi siya mukhang ahente ng kung ano-ano. Mukha siyang seryoso. Pumasok siya at lumingalinga. Hinahanap ko po si Ginang Elena Santos? Tanong niya sa mahinang boses. Tumayo ako. Ako po iyon. Hindi siya nagpakita ng anumang pagkagulat. Magandang hapon po. Ako po si Attorney David Reyes. Nagpunta kami sa maliit na hardin sa likod. Isang lugar na may mga pekeng halaman at kinakalawang na upuan. Umupo kami. Ayon po sa aking staff, simula niya, may problema po kayo sa power of attorney. Inilahad ko sa kanya ang lahat. Ang pagdala sa akin dito ni Paulo, ang pagkontrol sa aking pera, ang pagkawala ng aking kalayaan. Nakikinig lang siya, tumatango at nagsusulat sa kanyang notepad. Nang matapos ako, isang tanong lang ang binitawan niya. May ebidensya po ba tayo? Dito na. Huminga ako ng malalim at mula sa bulsa ng aking Amerikana, inilabas ko ang isang sobre. Ang sobre kung saan ko itinago ang tiket. Meron po, sabi ko. At iniabot ito sa kanya. Binuksan niya ito. Tiningnan ang tiket. Tiningnan ang petsa. Tiningnan ang mga numero. Pagkatapos, tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ito po ba ang napanalunan noong Sabado? Opo, attorney, sabi ko. 3.2 bilyong piso at walang ibang nakakaalam, kundi tayong dalawa lang. Ang reaksyon ni Attorney Reyes ay hindi ang aking inaasahan. Walang pagkabigla, walang hiyaw ng wow. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng matinding konsentrasyon. Tumingin siya sa tiket, pagkatapos ay sa akin, at pagkatapos ay sa paligid ng hardin, na tila sinusuri kung may nakikinig. Dito ko nalaman na tama ang aking pinili. Ginang Teresita, sabi niya. Gamit na ang tunay kong pangalan. Mula sa sandaling ito, ang pinakamahalaga nating sandata ay ang katahimikan. Walang dapat makaalam nito. Walang-wala. Tumango ako. Inilatag niya ang kanyang briefcase sa aming pagitan at binuksan ito. Ang pera ay hindi natin pwedeng kunin sa ordinaryong paraan.
Kung ikaw mismo ang pupunta sa PCSO, malalaman ito ng lahat, kasama na ang iyong anak. At dahil hawak niya ang power of attorney, gagawa siya ng paraan para makuha iyon. Ang kailangan nating gawin ay magtayo ng isang pader. Isang legal at pinansyal na pader na hindi niya kayang gibain. Ang mga salitang iyon, magtayo ng pader, ay nagbigay sa akin ng isang pakiramdam ng seguridad na matagal ko nang hindi naramdaman. Ipinaliwanag niya ang plano ng detalyado. Una, gagawa sila ng isang anonymous trust. Ito ay isang legal na instrumento kung saan ang trust, hindi ako, bilang Teresita Santos, ang opisyal na kukuha ng premyo. Ang pangalan ko ay hindi lilitaw sa anumang pampublikong dokumento. Ako ang magiging beneficiary o tagapagmana ng trust, ngunit ang aking pagkakakilanlan ay mananatiling lihim. Pangalawa, patuloy niya, bubuksan natin ang mga bank account sa ilalim ng trust. Ang pera ay hindi direktang mapupunta sa iyo. Dadaan ito sa trust. At mula doon, maaari nating ilipat sa mga account na ikaw lang ang may kontrol. Lahat ng ito ay mangyayari bago pa man natin ipaalam kay Paolo na kinu-question na natin ang kanyang kapangyarihan. Habang nagsasalita siya, parang isang general na nagpaplano ng isang laban. Bawat detalye ay pinag-isipan. Bawat posibleng problema ay may solusyon. May isa pa pong mahalagang tanong, sabi niya, habang nakatingin sa akin. Ano po ang gusto ninyong mangyari sa pera? Nais niyo po bang magbigay ng kahit kaunti sa inyong pamilya? Huminga ako ng malalim. Naalala ko ang mukha ni Paolo noong iwan niya ako. Naalala ko ang mga salitang ayaw na niyang itapon. Attorney, sabi ko sa isang boses na matatag. Ang mga taong nagturing sa akin na parang basura ay hindi karapat-dapat sa kahit isang sentimo ng aking yaman. Ang tanging gusto ko ay protektahan ang kinabukasan ng aking apo, si Angela. Tumango si Attorney Reyes, tila inaasahan na niya ang sagot ko. Naiintindihan ko po. Pwede po tayong gumawa ng hiwalay na trust para kay Angela. Isang irrevocable trust, ibig sabihin, kahit anong mangyari, ang perang iyon ay para sa kanya at hindi pwedeng galawin ng kanyang mga magulang. Pwede nating ilagay ang mga kondisyon na magagamit lang niya ito para sa kanyang pag-aaral, pabahay o kalusugan hanggang sa umabot siya sa tamang edad. Habang pinag-uusapan namin ang tungkol kay Angela, gumaan ang aking pakiramdam. Ito na marahil ang pinakamahalagang gagawin ko. Ang protektahan ang nag-iisang tao sa pamilya na nagpakita sa akin ng tunay na pagmamahal. Binigyan ako ni Attorney Reyes ng mga dokumento na kailangan kong pirmahan. Bago siya umalis, sinabi niya, aabutin ito ng ilang araw, marahil isang linggo. Sa panahong iyon, kailangan ninyong mag-akto na parang walang nangyari. Maging ang normal na Teresita na kilala nila. Huwag kayong magpapakita ng anumang pagbabago. Ako na ang bahala sa lahat. Lumipas ang mga araw. Bawat umaga, ginagampanan ko ang aking papel. Sumasali ako sa bingo kahit na ang isip ko ay nasa plano. Ngumingiti ako sa mga nurse kahit na ang gusto kong gawin ay sumigaw. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa aking pasensya. Hanggang sa isang umaga ng Sabado, tumunog ang telepono sa front desk. Si May ang sumagot. Tita Teresita, tawag po para sa inyo. Isang Attorney Reyes daw po. Ibinigay niya sa akin ang telepono. Ginang Teresita, sabi ng pamilyar na boses. Magandang balita. Ang lahat ay ayos na. Ang tiket ay na-verify na ng PCSO. Ang trust ay naaprubahan na. Ang pera ay nasa bangko na. Napahawak ako ng mahigpit sa telepono. Magkano? Magkano po ang natira pagkatapos ng buwis? At mga bayarin, attorney? Narinig ko ang pag-click ng kanyang keyboard. Ang kabuang halaga sa trust account ay 2.4 billion pesos at ang trust para kay Angela na may halagang 700 million pesos ay aktibo na rin. 2.4 bilyong piso. 700 milyong piso. Ang mga numero ay napakalaki. Halos hindi ko maintindihan. Pero ang naintindihan ko
ay ang kahulugan nito. Ang pader ay naitayo na, matibay, mataas, hindi kayang gibain. Ngunit sa gabing iyon, isang tawag ang nagpaalala sa akin kung bakit ko ginagawa ang lahat ng ito. Lihim akong tinawagan ni Angela. Lola, bulong niya sa telepono. Narinig ko po si Papa, sabi niya. Ibebenta na raw po niya ang kotse ninyo. Sabi niya, nakatambak lang daw at nagbabayad pa ng insurance. Ang kotse. Ang lumang sedan na regalo sa akin ni Ricardo noong imampung kong kaarawan, ang huling bagay na hinawakan niya bago siya pumanaw. Sa sandaling iyon, ang laban ay naging mas personal. Hindi na ito tungkol sa pera o sa bahay. Ito ay tungkol sa pagbura. Sa pagbura, sa aking alaala. Sa aming mga alaala ni Ricardo. Huwag kang mag-alala, apo, sabi ko sa isang boses na puno ng lamig at determinasyon. Aayusin ito ni Lola. Hindi nila makukuha ang kotse. Hindi nila makukuha ang kahit na ano. Pagkababa ko ng telepono, alam ko na ang susunod na hakbang. Ang pagtatayo ng pader ay tapos na. Panahon na para simulan ng digmaan. Matapos ang tawag ni Angela, isang bagong uri ng apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob ko. Hindi na ito ang apoy ng pag-asa, kundi ang apoy ng galit. Isang malamig at tahimik na galit. Ang kotse. Ang kotse na iyon ay hindi lang bakal at gulong. Ito ay puno ng mga alaala. Ang tawa ni Ricardo habang tinuturuan niya akong magmaneho. Ang mga biyahe namin papuntang Tagaytay tuwing linggo. Ang amoy ng luma nitong upuan na amoy ng aming mga pinagsamahan. At ngayon, gusto itong kunin ni Paolo at ibenta na parang isang piraso ng basura. Hindi. Hindi ako papayag. Ngunit alam kong hindi pa ito ang tamang panahon para sumugod. Ang pader na pinansyal ay naitayo na. Pero ang laban para sa aking kalayaan ay hindi pa nagsisimula. Kaya't kinailangan kong magsuot ng maskara. Ang maskara ng isang talunang matanda. Ang maskara ng isang inang sumuko na. Naging anino ako sa loob ng bahay Kalinga. Tahimik akong kumakain sa aking mesa. Hindi ako nagrereklamo kahit na ang pagkain ay malamig. Hindi ako umiimik kahit na mali ang gamot na ibinibigay sa akin. Ngumingiti ako kay Sandra na parang isang maamong tupa. Ang bawat ngiti ay isang pagkukunwari. Ang bawat pagtango ay isang paghahanda. Sa kanilang paningin, ako ay si Teresita na unti-unting nagiging parte ng mga muebles. Isang matandang nag-aantay na lang ng kanyang katapusan. Iyon ang gusto nilang makita at iyon ang ipinakita ko sa kanila. Pero sa likod ng aking mga mata, ako ay isang general na nagmamatyag sa kanyang mga kaaway. Pinag-aralan ko ang kanilang bawat kilos, ang paraan ng pagtawa ni Sandra kapag may residente siyang napapagalitan. Ang pag-iwas ng tingin ng administrator kapag may nagtatanong tungkol sa pondo. Ang pagmamadali ng mga staff tuwing oras ng uwian na parang gusto na nilang takasan ang lugar na ito. Nakita ko ang lahat. Ang bawat maliit na detalye ay impormasyon. At ang impormasyon ay kapangyarihan. Sa mga gabing tahimik, habang ang iba ay mahimbing na natutulog, ako ay gising. Nakaupo sa tabi ng bintana, hawak ang isang maliit na notebook at isang ballpen na nakuha ko mula sa common room. Dito ko isinusulat ang lahat. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat pag-aabuso, ang petsa, ang oras, ang pangalan ng nurse. Hindi para isumbong sila. Hindi, ginawa ko ito para sa sarili ko. Para ipaalala sa akin kung bakit ako lumalaban. Para hindi ko makalimutan ang pakiramdam ng maging biktima. Dahil ang pakiramdam na iyon, ang magiging gasolina ko sa darating na digmaan. Isang Biyernes, dumating si Paolo, mag-isa. Nakita ko ang luma kong kotse na pumarada sa labas at nakita ko ang isang bagay na halos magpasabog sa aking pagkukunwari. May bago itong bumper sticker. Ang luma kong sticker na may nakasulat na magbasa ng aklat ay pinalitan ng isang sticker na nagsasabing hindi ako nakikipagtalo. Pinapaliwanag ko lang kung bakit ako tama. Perpekto.
Perpekto para sa kanya. Pumasok siya na may ngiti sa labi, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Inay, sabi niya, na parang kahapon lang kami nagkita. Mukha kayong maayos. Hindi ako sumagot. Napadalhan ko po kayo ng mga prutas, sabi niya. Inilapag ang isang basket ng mansanas sa mesa. Suot niyo pa rin pala ang Amerikanang iyan. Malamig kasi dito. Sagot ko sa isang walang emosyong boses. Umupo siya sa tapat ko. Nakita ko ang kaba sa kanyang mga kilos, ang paraan ng pagtapik ng kanyang daliri sa mesa. Inay, simula niya, napag-isipan ko po kapag naayos na ang mga papeles ng ari-arian. Siguro, magandang ilista na natin ang bahay sa market. Mataas po ang presyo ngayon. Ang bahay ko, ang bahay namin ni Ricardo, ang bahay na binuo namin mula sa aming mga pangarap. Ilista sa market. Tinitigan ko siya. Sa sandaling iyon, gusto kong isampal sa kanya ang lahat ng aking galit, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi pa. Hindi pa ito ang oras. Pagod na ako, Paolo, sabi ko. Tumayo ako. Salamat sa dalaw. Nagulat siya. Teka, inay, wag naman po kayong ganyan. Sinabi kong pagod na ako. Ulit ko. Tumalikod ako at naglakad palayo. Pero bago ako tuluyang makalayo, huminto ako at lumingon. Paolo, sabi ko. Napatingin siya. May nahanap pala ako sa bulsa ng aking Amerikana. Nakita ko ang biglaang pagbabago sa kanyang mukha, ang pagkagulat, ang pag-aalala, isang paalala. Dugtong ko. Ngumiti ako. Isang ngiti na puno ng lihim. Pagkatapos ay tuluyan na akong umalis. Iniwan siyang nag-iisip. At marahil, sa unang pagkakataon, at natatakot. Ang tahimik na digmaan ay nagsimula na. At sa larong ito, ako na ang may hawak ng lahat ng alas. Ang pagbisita ni Paolo ay nagsilbing hudyat. Panahon na para gumalaw. Panahon na para iparamdam sa kanila ang isang bagay na matagal na nilang ipinaramdam sa akin. Ang kawalan ng kontrol. Tumawag ako kay Attorney Reyes. Attorney, sabi ko, handa na po ako. Ang aming unang plano ay simple ngunit mapanira. Hindi namin sila direktang aatakehin. Sa halip, papasukin namin ang kanilang mundo gamit ang isang bagay na hindi nila kayang tanggihan, ang tukso ng pera. Isang Martes ng hapon, sakto sa oras, kung kailan alam kong abala si Cynthia sa pag-post ng kanyang buhay mayaman sa social media, isang itim na Mercedes-Benz S-Class ang pumarada sa tapat ng kanilang bahay. Isang sasakyang sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Bumaba ang isang driver na nakasuot ng plansadong uniforme at naglakad papunta sa kanilang pintuan. Dala-dala ang isang puting sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Walang logo. Ang nakasulat lang sa labas, sa eleganteng pagkakasulat, ay ang pangalan, Ginang Cynthia Santos. Sa loob ng sobre ay isang liham, nakalimbag sa makapal at mamahaling papel. Ito ay mula sa isang kumpanyang kathang-isip lamang, Riverside Estate Consultants. Ang sulat ay nagsasabing ang kanilang kumpanya ay kumakatawan sa isang anonymous client na interesado sa mga makasaysayang ari-arian sa kanilang lugar at ang bahay ko. Ang bahay sa 117 Dare Lane ay natukoy bilang isang high-value target. Nag-aalok daw ang kliyente ng 100 at 30 milyong piso. Cash, 100 at 30 milyon. Ang pain ay perpekto. Ito ay sapat na malaki para maging kapanapanabik, ngunit sapat na makatotohanan para hindi pagdudahan. Sa dulo ng sulat ay may isang numero ng telepono. Isang numero na direktang nakakonekta sa pribadong linya ng opisina ni Attorney Reyes. Hindi na ako nagantay ng matagal. 2 oras lang ang lumipas, tumawag ang aking apo na si Angela. Ang boses niya ay nanginginig sa pananabik at pagkalito. Lola! Lola! Nakaupo po ba kayo? Tanong niya. Naku, si Mami po. Nakatanggap ng sulat. May gusto pong bumili ng bahay ninyo. 130 milyon po. Lola, cash daw po. Pinanatili kong kalmado ang aking boses. Talaga? Apo? Opo. Nagkakagulo po sila dito ni Papa.
Hindi nila alam kung sino ang kliyenteng iyon. Sabi ni Papa, baka daw po isang malaking developer na gustong tayuan ng kondominium ang lugar natin. Patuloy siya sa pagkukwento, pero ang aking isip ay nasa ibang lugar. Naririnig ko sa boses niya ang kaguluhan sa kanilang bahay. Ang pugad na dati payapa ay nagsisimula ng mayanig. Lola, biglang sabi ni Angela, ang kanyang boses ay bumaba, parang, hindi po kayo nagulat. Huminga ako ng malalim. Hindi, apo, sagot ko. Dahil ang mga bagay ay may halaga lang sa ibang tao kapag alam nilang may mapapala sila. Natahimik siya sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagtanong siya sa isang boses na halos pabulong. Lola, kayo po ba? Kayo po ba ang may gawa nito? Ngumiti ako. Isang ngiti na alam kong nararamdaman niya kahit sa telepono. Sabihin na lang natin, Apo, sabi ko, na may mga taong kailangang paalalahanan na hindi lahat ng bagay ay pag-aari nila. Kahit na sila pa ang nakatapak dito. Gaya ng inaasahan, ng gabing iyon, tumawag si Paulo, ngunit hindi sa telepono ng bahay Kalinga. Tumawag siya sa aking lumang cellphone na alam niyang matagal nang hindi aktibo. Nag-iwan siya ng isang voicemail. Pinakinggan ko ito ng paulit-ulit. Ang boses niya ay hindi na ang boses ng isang anak na mayabang at sigurado sa sarili. Ito ay ang boses ng isang taong nalilito. Isang taong natatakot na may isang bagay na nangyayari na hindi niya kontrolado. Inay, ako to, si Paulo, sabi niya sa voicemail. Alam kong marami tayong hindi napagkasunduan. Pero gusto ko lang sanang makipag-usap. Baka pwede nating pag-usapan ang tungkol sa bahay. Tawagan mo ako, inay. Please. Hindi ako tumawag pabalik. Sa halip, kinabukasan, gumawa ako ng isang sulat. Isang simpleng sulat na nagsasabing ako, si Teresita Santos, ay nasa tamang pag-iisip at hindi ko pinahihintulutan ang pagbebenta ng aking ari-arian. Ang lahat ng katanungan ay dapat idirekta sa aking legal na kinatawan. Ipinadala ko ito sa pekeng kumpanya, sa opisina ni Attorney Reyes. Ang bawat galaw ay isang kalkulado na hakbang sa laro ng ahedres. Sila, na may kapangyarihan ng power of attorney, ay parang reyna sa chessboard. At ako, akala nila isa lang akong hamak na pawn. Ang hindi nila alam. Ang pawn na ito ay malapit nang makarating sa dulo ng board at malapit nang maging reyna. Ang pugad ay nayanig na. Ang susunod na hakbang ay ang paggiba nito. Ang kanilang pagdating ay parang isang eksena sa pelikula, Biyernes ng hapon. Dala nila ang kanilang mga peking ngiti at isang mamahaling cake na alam kong hindi ko naman pwedeng kainin dahil sa aking diabetes. Pumasok sila sa visitor's lounge na parang sila ang may-ari ng lugar. Si Paulo, nakasuot ng plansadong polo. Si Cynthia, nakasuot ng isang bestidang mas mahal pa yata sa buwan ng sahod ng mga nurse dito. Inay! Bati ni Paulo. Ang kanyang boses ay puno ng artipisyal na sigla. Wow! Ang ganda ninyo ngayon. Oo nga, Nay. Segunda naman ni Cynthia. Bagay na bagay po sa inyo ang scarf na iyan. Ang scarf na sinasabi niya ay isang piraso ng tela mula sa luma kong duster na ginupit ko para takpan ang mantsa ng kape. Ngunit hinayaan ko sila. Hinayaan ko silang umarte. Umupo sila sa tapat ko. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mabigat. Inay, simula ni Paulo, pagkatapos niyang umubo para linisin ang kanyang lalamunan. Gusto lang naming sabihin na marami kaming napag-isip-isip at siguro naging masyado kaming mabilis sa mga desisyon namin tungkol sa bahay at sa paglipat ninyo dito. Ang paglipat? Tanong ko. Ang tawag niyo ba sa ginawa ninyo ay paglipat? Para sa akin, ang tawag doon ay pagkulong. Nakita ko ang paglunok ni Paulo. Si Cynthia naman ay hindi mapakali sa kanyang upuan. Gusto lang naman namin ang pinakamabuti para sa inyo. Nay, sabi niya sa isang boses na tila asukal sa tamis. Ah, oo, sabi ko, tumangutango. Ang pinakamabuti para sa akin. Sinabi niyo na iyan at ipinakita niyo rin.
Ipinakita nyo noong kinuha nyo ang aking passbook. Ipinakita nyo noong tinanggalan nyo ako ng telepono. Ipinakita nyo noong itinapon nyo ang mga lumang litrato namin ng papa ninyo na parang basura. Bawat salita ko ay isang patak ng lason. Dahan-dahan, mabisa. Teka, inay, sabi ni Paulo. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng magpakita ng inis. Yung sulat, tungkol sa bahay. Hindi naman namin alam na may balak pala kayong ibenta. Dahil wala, sagot ko ng direkta. Wala akong balak ibenta ang bahay ko. Pero, Nay, sabat ni Cynthia, isipin niyo po, 130 milyon. Hindi na po natin dapat palampasin ang pagkakataong iyon. Ang market ngayon, hindi natin masabi. Hindi niyo masabi, putol ko sa kanya. Pero ang masisigurado ko sa inyo ay hindi pa ako patay. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanila na parang isang malakas na sampal. Tumahimik sila. Ang peking ngiti ni Cynthia ay nawala, napalitan ng isang ekspresyon ng pagkainis. Si Paulo naman ay namula ang mukha. Ito na, ang tunay na sila. Hindi ko maintindihan, sabi ni Paulo, umiling-iling. Bakit kayo nagkakaganyan? Sinusubukan lang naman naming tulungan kayo. Tulungan ako? Tanong ko. At sa pagkakataong ito, hindi ko na napigilan ang isang mapait na tawa. Tulong ba ang tawag mo sa pagbebenta ng piano na bigay sa akin ng lola mo nang walang paalam? Tulong ba ang tawag mo sa paglista ng bahay ko sa isang ahente nang hindi ko nalalaman? Akala niyo ba wala akong nalalaman? Akala niyo ba dahil matanda na ako ay tanga na rin ako? Natigilan si Paulo. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkagulat. Hindi niya inaasahan na alam ko ang tungkol sa piano, ang tungkol sa ahente. Tumayo ako. Tiningnan ko sila mula sa itaas. Sa unang pagkakataon, ako ang may kontrol. Ako ang mas mataas. Akala ninyo, sabi ko, ang aking boses ay kalmado ngunit puno ng bigat, ay susuko na lang ako. Akala ninyo, magiging masaya na ako sa isang kwarto at isang mangkok ng lugaw. Akala ninyo, makukuha ninyo ang lahat nang walang laban. Okay, inay, sabi ni Paulo. Tumayo na rin siya. Tama na po ito. Uuwi na kami. Mabuti pa nga, sabi ko. Pero bago kayo umalis, may isa akong hihilingin. Tumingin siya sa akin. Ibalik mo ang kotse ko. Ang kotse? Pero, Nay, ginagamit namin. Ang kotse na nakapangalan sa akin, sabi ko. Binibigyang diin ang bawat salita. Ang kotse na binayaran ko. Kung hindi mo iyan ibabalik, ang tawag diyan, Paolo, ay pagnanakaw. Si Cynthia ang unang tumalikod. Halika na, Paolo. This was a mistake. Sumunod si Paulo, walang imik. Habang papalabas sila, narinig ko si Sandra na nagtanong, okay lang po ba ang dalaw, Tita Tess? Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Isang tunay na ngiti. Oo, iha. Sabi ko, napakasaya. Dahil sa wakas, nagkakaintindihan na kami. Ang pagtutuos ay tapos na. Alam ko na ang susunod naming pagkikita ay hindi na dito, kundi sa korte. Ang courtroom ay hindi katulad ng napapanood ko sa mga pelikula. Maliit lang ito, tahimik, at amoy lumang papel. Nakaupo ako sa tabi ni Attorney Reyes. Suot ko ang pinakamatinong bestida na natira sa akin at ang sapatos na bigay sa akin ni Angela noong Pasko 3 taon na ang nakalipas. Ang sapatos na itinago ko para sa mga espesyal na okasyon at ang araw na ito ay napaka-espesyal. Sa kabilang panig, nakaupo si Paulo kasama ang kanyang abogado. Mag-isa lang siya. Si Cynthia ay wala. Isang matalinong desisyon marahil. Ang mukha ni Paulo ay seryoso. Ang kanyang mga labi ay magkadikit na parang may gusto siyang sabihin ngunit hindi niya mailabas. Mabuti. Hayaan siyang mag-isip. Manatili lang po kayong kalmado, Ginang Teresita. Bulong sa akin ni Attorney Reyes. Huwag po kayong sasagot maliban na lang kung kayo ang tinatanong ng hukom. Ako na po ang bahala sa lahat. Tumango lang ako. Ang aking mga kamay na nakapatong sa aking kandungan ay kalmado. Walang bakas ng panginginig.
Ang pagdinig ay mabilis. Inilatag ni Attorney Reyes ang lahat ng ebidensya na parang naglalatag ng mga baraha sa isang laro ng poker. Ang mga bank statement na nagpapakita ng mga kahina-hinalang withdrawal mula sa aking account. Ang testimonya mula sa aming kapitbahay na nakakita sa mga ahente ng real estate na kumukuha ng litrato ng aking bahay, ang kopya ng online listing ng aking piano. Ang bawat piraso ng ebidensya ay isang pako sa kabaong ng kanilang mga kasinungalingan. Ang abogado ni Paulo ay sumubok na ipagtanggol siya. Ang aking kliyente po, Your Honor, ay kumilos lamang dahil sa pag-aalala sa kanyang ina. Ngunit hindi ito kinagat ng hukom. Isang babaeng may matalas na tingin at walang pasensya sa mga drama. Pag-aalala? Counsel? Tanong ng hukom. Ang pag-aalala ba ay nangangahulugan ng pagkontrol sa yaman ng iyong magulang ng walang transparency? Ang pag-aalala ba ay nangangahulugan ng pagbebenta ng kanilang mga ari-arian ng walang pahintulot? Sa huli, ang hukom ay bumaling sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa aking kaluluwa. Ginang Santos, sabi niya sa isang boses na may awtoridad, nais po ba ninyong bawiin ng buo ang kasalukuyang power of attorney na ipinagkaloob sa inyong anak? Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Opo, Your Honor. At nais niyo po bang magtalaga ng kapalit? Isang kamag-anak o isang institusyon? Huminga ako ng malalim. Tumingin ako kay Paulo. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bahid ng pag-asa. Na baka si Angela ang pipiliin ko. Na baka mayroon pa rin siyang koneksyon sa aking yaman. Hindi po, Your Honor. Sagot ko. Wala po akong itatalagang kapalit. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng courtroom. Ibig sabihin, Your Honor, sabi ko, ang aking boses ay malinaw at matatag. Nais kong hawakan ang aking sariling kapangyarihan. Ako na po mismo ang hahawak nito. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay ang pagpukpok ng gavel. Request granted. The power of attorney is hereby revoked. Tapos na. Isang piraso ng papel ang iniabot kay Attorney Reyes. Iyon na iyon. Ang mga tanikala ay naputol na. Ang bigat ay nawala na. Hindi ako umiyak. Hindi ako ngumiti. Umupo lang ako doon. Naramdaman ang pagbabago sa hangin. Sa labas ng courthouse, sa ilalim ng sikat ng araw, hinabol ako ni Paulo. Inay! Inay! Mag-usap tayo! Huminto ako at hinarap siya. Sa liwanag, mukha siyang mas pagod, mas payat. Wala na ang yabang. Wala na ang kasiguraduhan. Ang natira ay isang lalaking nalilito. Inay, patawarin mo ako, sabi niya. Hindi ko sinasadyang saktan ka, pero sinaktan mo ako, Paulo. Sagot ko. Akala ko, ginagawa ko ang tama. Hindi, sabi ko. Umiling ako. Akala mo, ikaw lang ang may kayang gumawa ng tama. Iyon ang pagkakaiba. Nakita ko ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Hindi ko habol ang pera, inay. Maniwala ka sa akin. Ngumiti ako. Isang ngiti na hindi mapait, hindi masaya. Isang ngiti na payapa. Mabuti, sabi ko. Dahil ngayon, hindi mo na ito mahahawakan kailanman. Lumapit ako sa kanya sa huling pagkakataon. Trinato mo ako na parang isang problema na kailangang ayusin. Isang bagay na kailangang iligpit. Pero ako ang nagluwal sa iyo. Ako ang nagbayad ng iyong pag-aaral. Tinuruan kitang magtali ng sapatos at isulat ang pangalan mo. Huminto ako at tinitigan ko siya ng diretsyo sa mata. At ngayon, Paulo, tinuturuan kitang matalo. Tumalikod ako at naglakad palayo. Hindi ako lumingon. Kahit minsan, ang araw ng paghuhukom ay tapos na. At ako ang nagwagi. Hindi ako lumingon. Kahit isang beses, nakatitig lang ako sa daan habang unti-unting lumiliit sa side mirror ng sasakyan ang malaking gate ng bahay Kalinga. Ang kulay abong pader na iyon, na naging mundo ko sa loob ng mahabang panahon, ay dahan-dahang kinain ng distansya. Wala akong naramdamang lungkot, wala ring galit. Ang tanging naramdaman ko ay ang paggaan ng aking dibdib. Para bang may isang mabigat na sako ng bigas
na tinanggal sa aking likuran matapos ang ilang taong pagpapasan. Tahimik sa loob ng sasakyan. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahina at maindayog na ugong ng makina at ang pagaspas ng hangin sa labas. Ang driver, isang ginuong nasa edad 50, na may mabait na mukha, ay hindi masalita. Alam siguro niya na kailangan ko ang katahimikang ito. Kailangan ko ang espasyo upang namnamin ang bawat sandali ng aking paglaya. Isinandal ko ang aking ulo sa malambot na upuan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sa aking isipan, nagdarasal ako. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Salamat sa pagkakataong ito. Salamat dahil sa edad kong ito. Sa edad na 75, ay binigyan niya pa ako ng panibagong umaga. Akala ng marami, kapag tumanda ka na, tapos na ang kwento. Hihintayin mo na lang ang takip silim, pero mali sila. Maling-mali sila. Dahil ngayon, pakiramdam ko ay nagsisimula pa lang ang tunay na kabanata ng aking buhay. Ilang oras din ang inilagi namin sa biyahe. Mula sa masikip at maingay na kalsada ng Maynila, unti-unting nagbago ang tanawin. Nabawasan ang matataas na gusali, nawala ang usok at ang walang katapusang busina ng mga jeep at bus. Napalitan ito ng mga puno ng mangga at niyog na sumasayaw sa hangin. Ang kulay abo ng semento ay naging kulay berde ng mga palayan at pagkatapos, naamoy ko na ito, ang dagat. Binuksan ko ng bahagya ang bintana. Pumasok ang hangin na may halong alat at lamig. Huminga ako ng malalim, napakalalim. Ang sarap sa pakiramdam. Parang nililinis nito ang bawat sulok ng aking baga. Malapit na po tayo, Nanay Teresita, sabi ng driver sa mahinahon na boses. Hindi siya lumingon, pero narinig ko ang ngiti sa kanyang pananalita. Tumango lang ako at ngumiti rin. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang maliit na bahay. Hindi ito magarbo. Hindi ito tulad ng mga mansyon sa mga telenovela na may matataas na pader at gintong gate. Ito ay simple, payak. Isang bahay na may pader na kulay krema at bubong na kulay asul. May maliit na porch sa harap na may 2 upuang yantok. At sa paligid nito, may mga tanim na gumamela at santan na namumulaklak ng matingkad na pula at dilaw. Pero ang pinakamaganda sa lahat ay ang nasa likuran ng bahay, ang dagat. Dinig na dinig ko ang hampas ng alon. Hindi ito nakakatakot. Ito ay parang musika, parang uyayi ng isang ina sa kanyang anak. Bumaba ako ng sasakyan. Sa pagtapak ng aking paa sa lupa, naramdaman ko ang init ng araw. Iba ang init dito kumpara sa syudad. Ang init dito ay hindi nakakapaso, kundi yumayakap. Kinuha ng driver ang aking mga gamit, isang maleta at 2 box na naglalaman ng lahat ng ari-arian ko sa mundong ito. Ito na po ang susi, Nanay. Inabot niya sa akin ang isang simpleng susi na may keychain na shell. Nakaayos na po ang lahat sa loob. May laman na rin po ang refrigerator. May bigas, may itlog, may isda. Sabi po nila, magpahinga na raw po kayo. Tinanggap ko ang susi. Ang bigat nito sa aking palad ay simbolo ng responsibilidad at kalayaan. Salamat, ang tanging nasabi ko. Niyakap ko ang aking sarili habang pinapanood kong umalis ang sasakyan. Nang mawala na ang sasakyan sa paningin ko, naiwan akong mag-isa. Mag-isa. Dati, ang salitang mag-isa ay nakakatakot para sa akin. Ang ibig sabihin nito ay walang tutulong kung madapa ako, walang kakausap kung malungkot ako. Pero ngayon, dito sa harap ng dagat, ang salitang mag-isa ay nangangahulugan ng kapayapaan. Walang mag-uutos, walang manghuhusga, walang titingin sa akin na parang isa akong pasanin. Pumasok ako sa loob ng bahay. Mabango, amoy lemongrass at malinis na sahig. Ang sala ay may maliit na sofa na may mga unan na gawa sa local weave. May isang television, pero hindi ko muna ito bubuksan. Sa isang sulok, may maliit na altar na may imahe ng sto. Ninyo, lumapit ako dito at nag-alay ng sandaling katahimikan. Dumiretso ako sa kusina. Bukas ang bintana at tanaw na tanaw ang asul na tubig. Binuksan ko ang ref. Totoo nga, puno ito ng pagkain.
May mga gulay talong, okra, sitaw, may mga prutas saging at papaya. Sa freezer, may nakaimbak na bangus at tilapia. Kung susumahin ko, siguro ay aabot din ng ilang libong piso ang halaga ng mga ito. Sapat na ito para sa ilang linggong hindi ko kailangang lumabas. Pero ang mas mahalaga kaysa sa halaga ng pera ay ang pagmamalasakit na naramdaman ko. Alam nilang matanda na ako, kaya siniguro nilang hindi ako magugutom. Nagtimpla ako ng kape. Parako, walang asukal. Umupo ako sa tumba-tumba na nakaharap sa bintana. Humigop ako ng mainit na kape habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay nagkulay kahel, lila at pula. Napakaganda. Dito, nagsimulang pumatak ang luha ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang pasasalamat. Ilang taon ko bang pinangarap ito? Ilang gabi ko bang inisip na sana, bago ako mawala sa mundong ito, maramdaman ko ulit ang maging tao, yung may sariling desisyon, yung may sariling espasyo. Naalala ko ang bahay kalinga, ang mahigpit na oras ng pagkain, ang mga gamot na ipinapainom sa akin kahit ayaw ko, ang mga kandado sa pinto tuwing gabi. Doon, ligtas ako, oo, pero hindi ako malaya, para akong ibon na nasa gintong hawla, may pagkain, may tubig, pero hindi makalipad. Ngayon, bukas ang pinto. Dumating ang gabi. Ang dilim sa probinsya ay iba. Matalim ang dilim, pero puno ng bituin ang langit. Ang ingay ng mga kuliglig ay nakikipagsabayan sa hampas ng alon. Pumasok ako sa aking kwarto. Malinis ang kama. Puti ang kubrekama na may burdang bulaklak sa gilid. Malambot ang unan. Heto na ang sandaling kinakatakutan ko kanina. Ang pagtulog sa loob ng maraming taon. Nasanay akong sinisiguro na nakalak ang pinto. Nasanay akong matulog ng mababaw dahil baka may pumasok o baka may mangyari. Ang takot ay naging katabi ko sa pagtulog. Lumapit ako sa pinto ng kwarto. Hinawakan ko ang seradura. Akmang pipihitin ko na ang lock nang bigla akong tumigil. Tinitigan ko ang aking kamay. Tinitigan ko ang pinto. Hindi. Bulong ko sa sarili ko. Hindi na kailangan. Binitawan ko ang seradura. Iniwan ko itong bukas ng bahagya. Naglakad ako patungo sa pinto ng bahay. Siniguro kong nakasara ito, pero hindi ko ito ginalaw ng sobra. Alam kong ligtas ako dito. Ang pakiramdam ko ay nagsasabing walang masamang loob ang makakapasok dito. Ang mga kapitbahay ay nasa malayo, pero alam kong mabubuti silang tao. Dito sa probinsya, ang bawat isa ay magkakakilala. Ang bawat isa ay nagbabantayan. Nahiga ako sa kama. Ang kutson ay sumunod sa hugis ng aking likod. Napaka-komportable. Inunat ko ang aking mga binti. Inunat ko ang aking mga braso. Pinakinggan ko ang paligid. Wala akong naririnig na yabag ng mga nurse. Wala akong naririnig na ungol ng ibang matatanda na nasasaktan o nalulungkot. Ang tanging naririnig ko ay ang dagat. Whoosh! Whoosh! Parang hinehele ako nito. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ipinikit ko ang aking mga mata ng walang pangamba, walang pag-aalinlangan, at nakatulog ako. Mahimbing, walang panaginip, payapa. Nagising ako hindi dahil sa tunog ng kampana o katok sa pinto. Nagising ako dahil sa liwanag. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa manipis na kurtina ng bintana. Dumadapo ito sa aking mukha na parang mainit na halik. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Isang sandali, nalito ako. Nasaan ako? Bakit ang tahimik? Bakit ang bango ng hangin? Tapos, naalala ko, napangiti ako. Isang ngiti na abot hanggang sa aking mga mata. Bumangon ako, nang dahan-dahan. Naramdaman ko ang lagutok ng aking mga buto. Tanda ng aking edad, pero hindi ko ito ininda. Masigla ang aking pakiramdam. Naglakad ako palabas ng kwarto. Tumuloy ako sa kusina at nagbukas ng pinto sa likod bahay. Bumungad sa akin ang napakagandang umaga. Ang dagat ay kumikislap sa ilalim ng araw. May ilang bangka ng mangingisda sa malayo. Nakikita ko silang naghahatak ng lambat. Siguro ay marami silang huli ngayon. Maya-maya,
Baka dumaan sila dito at mag-alok ng sariwang isda. Iniisip ko pa lang kung magkano ang kilo ng tulingan o galunggong. Natatakam na ako sa inihaw na isda at kamatis. Naglakad ako papunta sa buhanginan. Hinayaan kong lumubog ang aking mga paa sa pinong buhangin. Malamig at nakakakiliti. Umupo ako sa isang malaking bato na nasa tabi ng pampang. Pinagmasdan ko ang abot tanaw, kung saan nagtatagpo ang langit at ang dagat. Dito ko natagpuan ang aking sarili. Sa loob ng maraming taon, naging Lola Teresita lang ako sa iba. Isang matandang kailangang alagaan, isang statistic, isang numero sa listahan ng mga residente. Nakalimutan ko na kung sino ako bago ako tumanda. Nakalimutan ko na ako si Teresita na mahilig kumanta, si Teresita na mahilig magluto, si Teresita na matapang at kayang tumayo sa sariling paa. Pero ngayon, sa harap ng dagat na ito, bumabalik sila lahat. Babalik ako sa pagluluto. Magtatanim ako ng gulay sa bakuran. Mag-aalaga ako ng manok. Makikipagkwentuhan ako sa mga mangingisda. Hindi ako naghihintay ng kamatayan dito. Dito, ako ay nabubuhay. May isang puting ibon na lumipad sa itaas. Sinundan ko ito ng tingin hanggang sa mawala ito sa ulap. Malaya na siya. At ako rin. Tumingala ako sa langit. Salamat po, bulong ko ulit. Tumayo ako at pinagpag ang buhangin sa aking bestida. Oras na para mag-almusal. Siguro, magsasangag ako ng kanin at magpiprito ng itlog. Simpleng pagkain. Pero sa panlasa ko ngayon, ito na ang pinakamasarap na agahan sa buong mundo. Naglakad ako pabalik sa aking munting bahay, sa aking tahanan. Ang bawat hakbang ko ay magaang. Ang bawat hakbang ko ay sigurado. Ito ang aking bagong simula. At handang-handa na ako.